Dalawang panibagong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, February 2. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Pinangunahan ng Makabayang Bloc ang pagsumite ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos magtungo sa Office of the House Secretary General ngayong Lunes, Pebrero 2. Kasunod nito ay nagtungo rin ng ilang individual tulad ni na dating Presidential Peace Process Advisor Ging Deles at Father Flavio Villanueva para maghain ng ikalawang complaint na sinamani na mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Kendenya bilang mga endorser nito. Kabilang sa mga batayan ng inihain nilang reklamo ay ang umano'y betrayal of public funds at pagwawaldas ng Vice Presidente sa confidential funds ng Office of the Vice President, OVP, at Department of Education, DepEd. Nakatakda namang magtapos ang 1-year bar rule kaugnay ng naunang impeachment complaint laban kay VP Sara sa Pebrero 6. Nagbubulgar, Brian Kitson. Usaping impeachment. Pagdinig sa isinampang impeachment complaints laban kay PBBM. Sinimula na. Para sa Boses ng Katotohanan, Jenny Albason. Gumugulong na ang pagdinig ng House Committee on Justice sa isinampang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong Lunes. Sa botong 46-1-1, idineklarang sufficient inform ng House Committee on Justice ang inihaing impeachment complaints laban sa Pangulo. With 46 votes in favor, 1 vote against, and 1 abstain, the Chair declares the De Jesus complaint as sufficient in form. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the Chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Kaugnay nito, matatanda ang inanunsyo ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi siya lalahok sa mga nakatakdang deliberasyon at proceedings ng Kamara sa inihaing impeachment complaints laban sa kanyang ama. Ito umano ay upang mapanatili ang integridad ng Kamara, protektahan ang kredibilidad ng bawat proseso, at itaguyod ang tiwala ng publiko. Nagbubulgar, Jenny Albason. No surprise! Yan ang naging sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa dalawang bagong impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Sinagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang dalawang panibagong impeachment complaint na inihain ng Makabayang Bloc at ilang pang individual sa Office of the House Secretary General ngayong Lunes. Ayon sa kampo ni VP Sara, hindi na umano nila ikinagulat ang naging hakbang ng ilang mambabatas at handa umano silang harapin ang mga aligasyon na ipinupukol sa kanila. Una nang sinabi ni VP Sara na tuloy-tuloy ang paghahanda ng kanyang kampo sa kabila ng naging desisyon ng Korte Suprema na pagtibayin ang kanilang desisyon na unconstitutional ang unang article of impeachment na isinumite ng Kamara sa Senado noong Pebrero 5. Nagbubulgar, Brian Kitson. Truth Matters. NBI, naglunsad ng podcast para puksain ang misinformation. Para sa Boses ng Katotohanan, Jenny Albason. Inilunsad na ng National Bureau of Investigation ang podcast na Truth Matters sa pangunguna ni NBI Acting Director Attorney Lito Magno. Aniya, kabilang sa mga tatalakayin sa nasabing podcast ang mga concern ng publiko at mga naresolbang kaso ng ahensya. Bilang bahagi rin ng transparency ng NBI, inilunsad ang proyekto sa gitna ng tumataas na kaso ng cybercrime at issue ng korupsyon. Samantala, si NBI spokesperson Palmer Malyari ang magsisilbing host kada episode na magsisimula ngayong linggo. Nagbubulgar, Jenny Albason. First time in K-pop history, Kantang Golden kinilala bilang first ever K-pop song na nanalo sa Grammy Awards. Para sa Boses ng Katotohanan, Mabel Veron. Gumawa ng history ang Kantang Golden mula sa K-pop Demon Hunter sa ginanap na 2026 Grammy Awards ngayong Lunes. Ito ay matapos nilang may uwi ang Best Song Written for Visual Media kung saan kinilala bilang first ever K-pop song na nanalo sa naturang awards night. Nagbubulgar, Mabel Veron. Balik screen na, Queen of All Media Chris Aquino mukhang magbabalik sa vlogging. Para sa Boses ng Katotohanan, Mabel Veron.
Mukhang nagbalik na nga sa vlogging ang queen of all media na si Kris Aquino batay sa post ng makeup artist nito na si RB Chanko. Sa isang social media post, ibinahagi ni RB ang kanilang picture magkasama ni Kris. Aniya, masaya siyang makitang balik vlog na si Kris at namiss niya raw na maging parte ng production nito. Pero hindi rito natatapos ang comeback ni Kris dahil mukhang may aabangan ding ibang videos at podcast ang fans. Ayon pa kay RB, mas madaling make-upan si Kris ngayon at looking fresh at glowing daw ito. Matatandaang ibinahagi ni Kris sa netizens ang balak niyang paglulunsad ng sariling podcast bilang birthday gift sa fans. Nagbubulgar, Mabel Vieron. SMB, nilampaso ang TNT Tropang 5G sa Best of 7 series ng PBA Season 50 Finals. Para sa Boses ng Katotohanan, Leta Banya. Dinomina ng San Miguel Beermen ang TNT Tropang 5G sa Best of 7 series ng Philippine Basketball Association Season 50 Philippine Cup nitong Linggo, Pebrero 1. Sa umpisa pa lamang ng laro ay nagpakitang gilas na ang Beermen matapos magpakawala ng sunod-sunod na puntos para tambakan ang Tropang 5G sa score na 26-5 habang bitbit naman ng Beermen ang 10 puntos na kalamangan sa score na 49-39 sa pagtatapos ng first half. Nagpakawala naman ng sunod-sunod na shootout ang TNT para habulin ang score ng Beermen at tuluyang lumamang sa score na 68-66, ngunit agad ding binawi ng SMB ang kanilang momentum at tuluyang kinuha ang kampyonato sa score na 92-77. Ito na ang ika-12 titulo ng Beermen sa All-Filipino Conference at ika-31 sa kasaysayan ng kanilang koponan. Nagbubulgar, Let Abanya. Ang init ng balita natin ngayong araw na to, no, nag-revolve sa impeachment ng dalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Anong say nyo doon? Ayun na nga, partner, no, regarding dyan, makasabat lang. Regarding dyan, syempre, ang Congress, ang tumatalakay ng impeachment Yung una, ngayon. yung una oo. na yan. Syempre, sa kanila unang dumadaan yan, eh, no? Ang ano ko lang is yung ang pagbobotohan nila, ang lumabas doon is yung talaga sanang karapat-dapat. Ang dami nila doon eh, di ba? And yun nga, nakakapagtaka lang, di ba? Ngayong panahon na to, sabay pa talaga na binigyan ng impeachment yung ating mga matataas na pinuno ng Pilipinas. So yun ang nakakagulat. Sabay. Ako naman same ng reaction ng kampo ni VP Sara. No surprise, hindi rin ako nagulat kasi even sa mga dumaang buwan kasi na pag-uusapan na talaga na merong mga hinahandang impeachment complaint laban kay Presidente tsaka kay VP. Kaya parang hindi na ako masyado nagulat. Pero partner, ikaw ba, matanong ko lang pabor ka ba sa nangyayaring pagsabayin ng impeachment ng ating presidente at vice-presidente? Of course not. Kasi sino mamumuno para Tama. kung pinakamataas, sila pa yung may impeach. Yes, correct. Pag nawala, sino na? Kawawa ang Pilipinas. Ayan, Diba? na naman. Yun na nga, sana na lang ipagdasal ng mga mamamayang bayan na bigyan ng guidance yung mga mangbabatas na hahawak nitong impeachment. Correct. Yan Both ang maganda. both Congress and Senate kung sakali mang umabot pa sa Senate yung impeachment complaint. So, may iba naman tayo, no, mga partner. So, congratulations sa buong Bulgar team sa ating pilot episode Yan. ngayong araw na to. Ayan. Kaya nga partner, 'di ba? At isa rin ako sa nagpapasalamat dahil ang boses, 'di ba? Kapag may boses, may mga bumubuo niyan. So sa mga staff namin na tumutulong para tayo is makita, 'di ba? At makapaghatid ng magandang balita. Sana samahan tayo ng mga viewers natin from Mondays to Thursdays. At syempre gusto kong pasalamatan din yung ating head na si Madam Leonida Season at yung buong bumubuo ng Bulgar para sa mga shows na kailangan subaybayan ng mga viewers natin. Uy, maganda yan. At kaya nga mula sa bulwagan ng katotohanan, ako po si Pelinang. At ako si Mitch Maka. Para sa iba pang balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com at iba pang social media account. At yan ang mga boses ng ibabaw sa araw na ito. Ako si Michelle Season Tolentino. At ako naman si Ton Sedanya. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.